Si Senator Amy, nagsabi na tumitiwalag na siya dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang gusto ko malaman, ano ba yon? Tumiwalag o tinanggal? O pareho? Valid Diba? question. Di ba napag-usapan natin yan? Depende sa kung sinong truth yung tinatanong mo. Kung saan kanto ka nakatingin, no? Sabi nga ng mga... Panahon talaga ng sabi fake ng news mga ngayon. umattend ng TRICOM, that's my truth. Diba? Siya daw ay kumalas. Hindi siya tinanggal. Tinanggal. Ba't nakalagay dito sa screen, tanggal na sa senatorial slate? Grabe naman itong naglagay Hindi nito. naman objective tong taxpayers na to. Tingin ko tanggal eh. Parang saving face lang yun eh, no? Pagkatapos mong gawin yun sa kapatid mo, sa presidente at Pero hindi na rin siya minimension ng grupo ni Sara, diba? Oo. Hindi naman siya minimension. So, laglag siya sa lahat. Paano yun? Namamanga ka sa dalawang ilog tapos yung dalawang ilog nagsara. Oo. Ganun ba yan? Nalaglag ka sa dam. Pero ang tingin nyo rito, anong tingin nyo? May value pa ba itong kanyang anunsyo na kakalas na siya? Hindi na siya bahagi? Well, sinusubukan niyang magkaroon ng kaunting self-respect. Nag-fail siya. Saving Nag-fail face. siya na sagipin ng kaunti yung kanyang self-respect. Matagal na kasi nawala. Yeah. Pero didn't she see this coming? Yun nga, after mo magpahiring ng ganyan tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte, na legal naman. Diba? Kailangan mo ng capacity for circumspection para makita mo na ito ay parating. Saan ba hinahanap yung capacity na yan? Kunyari, hindi lang intellect. Nabibili ba yun? Kunyari, character. Baka tinetest din niya yung limit Kasi nung mga previous elections, mahilig mamangka, naging strategy yung pamamangka na yan, diba? Correct. Dideclare nila as independent ako candidate, tapos papasama sila sa lahat ng yung guest candidate. Diba? Hanggang ngayon, marami yan. So yun yung strategy na ginagawa niya. Then maybe she was thinking mas malapot pa rin ang pagiging kamag-anak kaysa sa policy. Maraming gumagawa niyan, Cielo, pero hindi nila pinapangalandakan dahil nakakahiya Yes. Kahit sa ni Amy, pinapangalandakan niya. No, hindi siya nahihiya. No? Ngayon, dami gumagawa yan. Siguro 90% ng mga kandidato for the Senate, ginagawa yan. Pero medyo may kaunti naman silang taktika na wag naman nilang ipagmalaki. Dahil most na nakakahiya. In effect, ginawa na ng pabor ni Amy Marcos yung mga current senatoriables and future senatoriables in terms of testing the limit of pagiging trapo at pamamangka. No? So, ito na yung isang parameter na dapat wag niyo yung tatawirin dahil kung hindi, papalpak yung ganitong strategy ng pamamangka. Yung pamamangka kasi niya may level ng impunity Yung mga namamangka na iba, may level ng tactics Ito talagang yan ang gusto ko malaman. Bakit ba kung mamamangka ka sa dalawang ilog, pero bakit at tindi nung banat niya sa kapatid niya? Kahit pinapalabas niya na hindi. Well, from the very start kasi, ang tingin niya, siya yung deserving Siya yung tinrain ng kanyang tatay. Siya yung mas matalino. No? Huwag na nating kilatisin kung tama yun o hindi. Pero yun yung kanyang tingin. No? Ikalawa ay maliban sa pagiging condescending niya sa kanyang kapatid na presidente na ngayon, ay condescending din siya sa First Lady. No? Na tingin niya ay hindi niya ka-level. At kitang-kita naman yung body language ng dalawa nung pagkapanalo, di ba? Hindi nag-uusap, no? Kahit magkatabi. Is this the end of her political career? Itong nangyari na ito? Tingin ko, dahil hindi naman siya bumabata, tapos dito tingin ko susukatin siya. No? Dinepensahan mo, hindi mo iiwan yung first Filipino na makasuhan ng crimes against humanity, di ba? Hindi na nga ito usapin ng ano bang ginawa niya sa kapatid niya. Hindi na nga ito usapin nung kanyang mga fake na pinagsasabi. Usapin ito nung dinepensahan mo yung isang halimaw na yan. Anong itsura mo? Anong epekto niyan sa Diba? Anong epekto niyan sa pag-sustain ng Marcos legacy?
Kasi si Sandro ay hindi pa qualified for higher position. Pagka natapos ang termino ni Maganda yan, dating maganda yan. Pangulong, ay di dating Pangulo, ni nakasalukuyang Pangulong Marcos. At ngayon ay pinagre-retire mo na si Amy. Well, baka naman yung mga anak niya ay improvement of the species. Dahil at least yung anak niya ay bumanat kay Sarah. No? Siya, ni minsan hindi. So baka naman mas may capacity yung anak niya na pumunta. Hindi ko sinasabi na nandun pumunta on the right side of history. Ang aga namang matapos ang karir niya kung sakasakaling totoo yan, Sen Edu. Dahil dito sa kanyang ginawang Ano magiging maaga? Magsa-70 na yan. Diba? Hindi naman siya ganun kabata. Bakit alam mo ko ilang taon na term siya? pa lang. Ay, Oo. Naging governor ba yan? Diba? governor, Oo, naging governor, naging congresswoman. senator, naging congresswoman. So, hindi naman yan kasi simula lang ng kanyang career. Naging head ng kabataang barangay. Diba? Kaya, ang tingin niya, siya yung ginugroom as a successor. Yeah. Bakit ngayon ay ito, kasama niya yung ambassador ni Jesus Christ, no? Kinakatay niya yung bagong hero ng mga pulis, General Torre, no? Tapos le-lecturean siya ni Secretary Boying Remulla tungkol sa collapse ng justice system, no? So, parang saan siya pupulutin yan? Ito, seryosong tanong to, no? Kasi may nakita akong mga lumalabas na information sa pagkakatanggal ni Amy sa slate, baka raw susunod si Camille. Tapos may mga nag-iisip, di ba dapat ipasok dyan, kunwari, sina Kiko at saka sina Bam? Anong tingin niyo doon? Well, alam ko before ay meron namang mga feelers na baka isa doon sa slate ng admin ay pwedeng manggaling doon sa mga dilaw. Pero mukhang hindi naman pumayag at that point yung Tatlong Maria, yung liderato ng LP. Pink Lawan. Pink. Mukhang hindi naman pumayag si Lenny, hindi pumayag si Laila, hindi rin pumayag si Risa. So that was it. Hindi ko alam ngayon, no? Dahil siyempre nanganganib sila, no? Kaya hindi ako magugulat yung mga lumalabas na ganyan, na mga marites, ay hindi ako magugulat na baka may basihan naman. Baka may basihan naman. Although naglabas na ng statement si Toby Chanco, there is no such offer. Si Toby yung campaign manager. Oo nga. Pero usually kasi yung mga bagay na ganyan ay pinag-uusapan lang yan sa mga likod-likod. Hindi naman yan until it happens. Ina-announce. Until it happens. Kasi makakabawas boto yan kapag in-announce mo. Pero may kasama value sa- added ba sa kanila yan? Yung pagpasok nila? Kung sakali na. Kung nasa bingit ka kasi, at sa panahon sa midterm, napaka-powerful ng makinarya ng administration. Yun yung reality. More or less plus pa niyan plus 15% yung machinery ng administration, perhaps more, no? Tapos plus minus yan Kung wala ka naman sa slate, minus yan, pwedeng i-minus sa 15% mo yan. Dahil yung lahat, karamihan ng mga LGUs will listen to the midterm government. Diyan sila makikinig. Tapos Pero maliban Edu, may question ako. Gaano ka-reliable yung mga ganyang arrangements? Kasi halimbawa, pwede kayong magkamayan. O sige sasama ka na namin sa slate mo. Pero in reality, when those arrangements are implemented on the ground during the election time, gaano ka-reliable yung mga handshake agreement? Well, dapat hindi ka lang mag-handshake. Dapat yung mga tao mo, ipapasok mo sa makinarya para masigurado mo na i-deliver yung mga commitments, yung promisa. Paano, lalo na ngayon, ang ngayon ako nakakita ng ganyang katindi, ganyan kasikip na labanan for the Senate. Practically 1 to 2 slots na lang yung pinagtatalunan. Usually, laglagan yan. Kahit sa mga magkakasama. Dahil nga, gusto mo manalo, tapos yung kakampi mo, kadikit mo, di ba? So, vote for the administration and the non-administration. Matindi ang magiging laglagan. Kaya maraming mga nag-aaway, nagsosolian ng kandila, no? Dahil sa ganyang klaseng mga kalagayan. Usually yung last 4 kasi ay hindi nakakasigurado or even last 6. No, sabi ko nga, kahit si Coco Pimentel nasa top 6 noong 2019 tapos napunta siya sa number 11. So ibig sabihin nilaglag siya ng mga kasama niya. No? So yan yung mga dynamics diyan. Pero usually yung last 4 very vulnerable yan.
Diyan sa usapin ng makinarya, sa usapin ng special ops, sa usapin ng laglagan. No? Yan yung point. Ikaw yung may pera, ikaw yung may machinery, ikaw ang may command on the ground. Ano yung mga parameters na so very powerful ka at pinag-uusapan mo yung last 2 slots na ipapasok mo dito sa 12. At parang ikaw yung deciding factor. So, meron ngayong mga nakapila. Sino to mga nasa 12? Yung nasa laylayan na to na gusto pumasok. Merong 2 na pinklawan. Nandyan si Camille Villar, nandyan yung kapatid mong si Amy. So, ano yung mga parameters na ikukonsidera nung current administration para sabihin na, ito yung paprioritize ko? Loyalty. Dahil kalamihan ngayon sa administration slate, hindi siya nakakasigurado ng loyalty. Pag nanalo na yan, ay magkakaroon na yan ng sariling republic na usually nangyayari sa mga senador. This campaign nga habang bumabanat yung presidente, halos wala kang naririnig sa kanyang slate na sinusuportahan yung sinasabi niya. Correct. Yung banat niya sa mga Duterte tungkol sa EJK, yung banat niya sa mga Duterte tungkol sa corruption, yung banat niya sa mga Duterte tungkol sa betrayal vis-a-vis China, no, yung mga banat niya tungkol sa mismanagement ng pandemic. No, so wala kang nakikita halos na dun sa slate niya na at least sinusuportahan man lang yung kanyang banat. So, meron ba dun sa wala sa slate? Yung mga yan, hindi mo sigurado yung loyalties niyan. No? May tanong ako dyan. Diba sa natin mapag-usapan yan, no? Yung pinaka-head ng slate na yan, siya yung banat ng banat at gumagawa ng linya between his candidates and the others. Tapos tahimik yung kanyang mga kandidato, ibang aron, mga enablers si Duterte. Pero ano ba yung science or siguro logic behind it in terms of campaigning? Bakit ba kailangan gawin ni BBM yun? Nabanatan yung Duterte candidates. Makakatulong ba talaga yun sa pagkapanalo ng mga kandidato niya? Kasi hindi naman ginagamit yun na taktika ng kanyang mga sariling kandidato. Yes, dahil yung mga kandidato wants to have the best of both worlds. No? Ang presidente, malinaw nag-dawn na sa kanya, this is a survival fight. Nag-dawn na sa kanya, this is an existential battle. Pero para sa mga senador, sa kanila hindi pa existential. Yung existential battle ay between the Marcoses and the Dutertes. Itong mga kandidato niya, parang they can get away with it. Hindi naman sila magpapakamatay para dito sa away na ito. No? Mismo nga yung presidential sister sabi niya, kaya siya nagpatawag ng Senate hearing ay para mabawasan yung hidwaan dun sa mga Marcoses at saka mga Duterte. No? Hindi mo alam kung saan nagtatago no? Para sabihin yan. Kaya yung mga senador ay hindi sila kasama dun sa existential battle according to them. So in that effect, terms, sino man yung mag-survive dito sa labanang ito. Oo. So in that effect, yung mga senador, hindi nila nilalabas yung cards nila in terms of their position on issues. Diba even the impeachment of Sara, wala namang malinaw na nag-discuss sa lahat ng kandidato, ha? And in fact, even Bam Aquino said it's not an issue that's being discussed on the ground. So hindi nagre-reveal ng mga cards. And I would assume, if I'm the president, isa sa mga importanteng issue yan na ikukonsider ako kung sino yung susuportahan. Duda kasi ako na yan ay card nila. Kaya hindi nila nire-review. Tingin ko from the very start, hindi nila card yan no? For lack of a better example, hindi naman yung people's issue So, ang iba pero that's a president's issue because that's a threat to his political and therefore kung magde-decide ang presidente kung sino yung isasama ko sa 12 na to, importante yan sa kanya. So are these senators revealing their cards not to us but to the president? Hindi naging basis yun sa pagpili. No, masang basis dito ipakita na yung administration kayang i-sweep or at least near sweep yung senatorial race. Dahil lahat nakatingin dyan. It's a referendum on the presidency. It's a plebiscite on the government. Kaya yun ang gusto niya ipakita. Dahil wala namang ideology ang mga politicians natin. Diba? So, yung loyalty nila, wala na nga. Yung ideology nila, wala pa. So, ang habol dito is winnability. At tapos, may minimum compliance na ikaw ay sumusuporta sa administrasyon. But that's very minimum That's very minimum, no? Hindi yan yung halimbawa, pagsasama tayo sa slate,
kahit ano mangyari. Halimbawa, si Pinoy, hindi ko ma-imagine na babanat siya tapos hindi siya susuportahan ng kanyang Senate slate. Siguro midway sa campaign, tatanggalin ka niyan. Dahil hindi siya ganung klase na tao. Pero dito may choice ba si BBM? Kunwari, obvious naman na iniiwan siya sa area nitong kanyang mga senatorial candidates. Siya yung bumabana, tahimik yung iba. Ano sila yan? Tingin ko nga sa kanila, pliant at the same time compliant. Diba? Mukhang Para kung wala. sakaling... Oh. Because that is the nature of the beast. That is our political system. No? Diba? Kahit siya nanalo siya based on that political system. Kaya, halimbawa, nagsama sila ni Sara, mga Duterte at Marcos, wala naman silang pinagsamahan Neither friendship, neither platform, neither vision, neither principles, neither analysis. So, ibig sabihin, siya ay beneficiary ng ganyang klaseng political system. Tapos ngayon, gusto mo humingi ng iba, baka hindi ganun kadali. Pero very dangerous kasi yung political yung political survival ng presidente yung nakataya. And I'm surprised to hear na hindi siya major consideration in terms of kung sino yung dalawang ipapasok sa laylayan. Habang ganyan yung ating political system, talagang yung danger ay laging nandyan. Dahil nga wala namang ideological commitment at walang political loyalty. Ibig sabihin, pag yung mga, kaya nga, nakailang coup na tayo, 15, 2 successful. Diba? Ilang uprising na nakadikit dyan sa patuloy yung cycle ng stability dahil nga walang foundation yung political system na solid. Parang anything goes Halimbawa, just a few days ago, pinag-uusapan yung possibility ng uprising end of the month. No? Buti na lang, nawala na yan. Pero the very fact na pinag-uusapan yan, and that is a distinct possibility, is a representation of the weakness of the system. But at the end of the day, ibig sabihin, kung sino man ang manalo dyan, kung popularity at visibility lang ng popularity ang gagamitin as indicator, ang gagalaw para mag-determine kung anong mga batas ang papasa, ano yung political position na mangyayari sa kanila, political positioning, ay yung budget. Diba? Yan. So, pupunta na tayo dyan. So, ibig sabihin siguro, kaya hindi gumalaw at hindi umuusad itong impeachment process, hindi pa nakakapaglabas ng mga saro. Baka kailangan i-save sa mga susunod na set ng mga senador. Walang political commitment. So, how do you influence, diba? Na uminya kayo sa akin. Carrot and stick, quid pro quo, horse trading, etc. Baka dahil hindi pa naman nagsisimula yung trial? O hindi ba dapat nag-i-invest na rin siya this early? Kung magpapalit ng mga senador, sayang yung gastos. Baka may duda rin siya. Huwag mong kalimutan, may 3 taon pa yung presidente. So, marami sa mga senador, dahil tapos na sa House, marami sa mga senador, kailangan pa rin siya.